Nilason at ikinulong sa sariling katawan ng asawang tinulungan at biyenang pinakain. Habang ako'y nakaratay sa dilim, humahalakhak silang nagpapakasaya sa yaman ko. Patayin na natin ang pabigat na bilyonaryang yan. Walang awang utos nila. Ngunit nagkakamali sila. Mula sa abo ng aking pagdurusa, babangon ang isang reyna. Babawiin ko ang lahat at dudurugin sila. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng inang nagising mula sa impyerno? Tingnan mo nga siya, Anton. Mukhang nakakadiring basahan. Papirmahin mo na ang tangang yan habang humihinga pa. Nakatayo ako sa likod ng malaking pintuan ng aming aklatan nang marinig ko ang malamig at malupit na tinig na iyon. Sa aking panginginig na mga kamay ay ang isang makapal na sobrang naglalaman ng titulo ng isang mamahaling mansyon. Binili ko ito gamit ang sarili kong pawis at dugo upang iregalo sa kaarawan ng babaeng nagsalita ng mga salitang iyon. Ang babaeng tinatawag kong ina si Doña Carmen. Sa loob ng 10 taon, inilaan ko ang bawat yaman, bawat hinga, at bawat patak ng aking lakas upang pasayahin siya, upang patunayan na ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya ay karapat-dapat sa kanilang dugong bughaw. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang binaon sa aking dibdib. Bumagsak ang makapal na sobre sa sahig nang walang anumang ingay. Unti-unting lumabo ang aking paningin. Isang matinding kirot ang gumapang mula sa aking batok patungo sa aking gulugod, kasabay ng pangingimay ng aking mga binti. Sa isang kisap mata, parang bumalik sa aking gunita ang eksena kaninang umaga. Ang aking asawang si Anton, na may matamis ng ngiti sa kanyang mga labi, ay maingat na nagtimpla ng aking mamahaling bitamina. Hinalikan pa niya ang aking noo bago niya ipainom sa akin ang malapot na likido na may kakaibang pait. Huli na nang mapagtanto ko ang lahat. Ang pait na yon ay hindi gamot. Lason. Lason ang inihain sa akin ng lalaking pinangakuan ko nang walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Tuluyang bumigay ang aking mga tuhod. Sumubsob ang aking katawan sa malamig na marmol. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kalmutin ang mukha ng mga taong nagtaksil sa akin. Ngunit nang ibuka ko ang aking bibig, walang lumabas na tinig. Isang nakakabinging katahimikan lamang ang sumagot sa aking paghihingalo. Kinulong ako ng sarili kong katawan. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking pusong nadudurog. Ngunit hindi ko maikampay ang aking mga braso. Hindi ko maigalaw ang aking mga binti. Bumukas ang pintuan. Nakita ko ang paglapit ng pamilyar na sapatos ni Anton. Sa halip na lumuhod at tulungan ako, malamig siyang humakbang palampas sa aking katawan. Tinapakan ang sobrang naglalaman ng regalo para sa kanyang ina. Tapos na ang pagpapanggap ko, ma. Narinig ko ang tinig ni Anton. Wala ni katiting na pag-aalala o pagmamahal. Nakakapagod ding yakapin ang isang babaeng amoy palengke kahit balot na ng ginto. Siguraduhin mo lang na tatalab yung lason na binili mo at makuha na natin ang pera mula sa insurance. Parang hiniwa ng pinong salamin ang aking kaluluwa. Ang lalaking binangon ko mula sa pagkalugmok, ang lalaking ibinili ko ng posisyon sa lipunan ay diring-diri sa akin. Sinubukan kong igalaw ang aking daliri. Umaasang mayakap man lang ang aking singsing sa kasal bilang huling sandata ng aking pag-asa. Ngunit dahil sa labis na pangangayayat ko nitong mga nakaraang buwan, dulot ng palihim nilang paglaso sa akin, dahan-dahang dumausdos ang ginto mula sa aking balat at gumulong palayo sa aking paningin. Kasabay ng paglayo ng singsing na yon ay ang tuluyang pagkamatay ng lahat ng pagmamahal na iningatan ko para sa kanila. Habang nakaratay ako sa sahig, dilat ang mga mata, ngunit walang kakayahang kumilos. Isang anino ang dumaan mula sa pasilyo. Sa gitna ng aking naghihingalong kamalayan at mabigat na paghinga, isang maliit na tinig ang bumasag sa malamig na hangin ng pasilyo. Mama, bakit ka nakahiga dyan? Ang aking 7 taong gulang na anghel. Si Maya, nakatayo siya doon, yakap ang kanyang paboritong manyika at inosenteng nakatingin sa aking nakabulagtang katawan. Nanlaki ang aking mga mata na hindi ko na kayang ipikit.
Bumilis ang pintig ng aking puso sa matinding takot nang makita ko ang dahan-dahang paglapit ni Doña Carmen sa aking anak. May nakapangingilabot na ngiti sa mga labi ng matanda habang nakatingin sa inosenteng bata. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Maya. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, sa dami ng dugong ibinuwis ko para mapakain sila, hahayaan ko bang ang sarili kong dugo at laman ang magbayad ng aking kamangmangan? Paano ko ililigtas ang aking anak kung ako mismo ay isa ng buhay na bangkay? Nabalot ng nakasusuyang amoy ng matapang na alkohol at gamot ang aking silid. Nakakulong ako sa isang malamig na higaan sa loob mismo ng bahay na ipinatayo ko. Isang nakapangingilabot na impyerno ang maging buo ang kamalayan habang ang sariling katawan ay naging isang malamig na kabaong. Sa kabila ng nakasarang pinto, umaabot sa aking pandinig ang mahinang pagdikit ng mga mamahaling baso ng alak na sinusundan ng halakhak ng aking asawa at biyenan. Pumasok sa siwang ng pinto ang nakagugutom na amoy ng inihaw na mamahaling karne. Ang mismong pagkaing ipinagbawal nila sa akin noong ako ay nagpapagaling pa. Sila ay nagpipista sa itaas ng aking pagdurusa. Naalala ko ang mga taon na nagtiyaga ako sa tuyo at isdang sapsap, binibilang ang bawat barya. Makapag-aral lang si Anton at mabilhan lang ng bagong damit si Doña Carmen para may maipagmalaki siya sa kanyang mga amiga. Ang isinukli nila sa akin ay isang laso na nagnakaw ng aking kakayahang gumalaw. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Carmen. Kahit hindi ko siya matingnan ng buo, naramdaman ko ang kanyang presensya nang umalingaw-ngaw sa hangin ang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango na iniregalo sa akin ng isang kliyente mula sa Paris. Ginamit niya ang pabango ko. Naramdaman ko rin ang malamig na metal sa aking leeg nang walang awa niyang hubarin ang aking kwintas na brilyante at isinuot iyon sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at nagwika sa hangin na tila ba ako ay isang sako ng basura. Mas bagay sa akin ang amoy ng mayaman. Hindi na kailangan ng babaeng ito ang mga palamuting hindi naman nababagay sa kanyang uring pinagmulan. Mama. Isang paos at umiiyak na tinig ang sumira sa kasamaan ng matanda. Pumasok ang aking si Maya, nakayapak, gusgusin ang suot na pantulog, at nanginginig ang maliliit na balikat. Gusto kong bumangon, gusto kong sunggaban ng bata, at itago siya sa aking mga braso. Yakapin siya ng mahigpit at sabihing nandito lang ang kanyang ina. Ngunit kahit ang dulo ng aking daliri ay tumangging sumunod, ako ay isang batong rebultong nakikinig sa paghikbi ng aking sariling dugo at laman. Lumapit si Doña Carmen sa bata. Sa halip na arugain, isang matinding sampal ang dumapo sa pisngi ng aking inosenteng anghel. Ang tunog ng palad na tumama sa malambot na balat ay tila kidlat na pumunit sa aking kaluluwa. Bumagsak si Maya sa sahig. Tumigil ka sa kaiiyak, bata ka. Wala na ang nanay mong patay gutom kaya huwag mo na siyang hanapin. Singhal ng matanda na may kasamang pandidiri. Sumunod na pumasok si Anton. Salubong ang mga kilay at may hawak na baso ng alak. Ano ba yan, ma? Ang ingay naman ng batang yan. Nakakasira ng mood natin. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang sariling anak, hinablot ni Anton ang braso ni Maya na parang isang maruming basahan. Umalingaw-ngaw ang isa pang pagdapo ng kamay sa kabilang pisngi ng bata. Binitbit niya palabas ang humihikbi at nagmamakaawang si Maya at padabog na isinara at kinandado ang pintuan. Sumisigaw ang aking puso. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na dugo sa aking mga ugat. Isang nag-aalab, nagalit na gustong sumabog at tupukin silang lahat. Ang makina na nakakabit sa aking dibdib ay nagbabala ng mabilis at patuloy na pagtibok ng aking puso dahil sa matinding puot. Ngunit sa paningin nila, ako ay isa lamang walang silbing halaman na naghihintay ng kamatayan.
Sa gitna ng aking kawalang lakas at matinding pighati, isang nag-iinit na luha ang tahimik na kumawala mula sa gilid ng aking matang hindi ko man lang maipikit. Unti-unti itong dumaloy pababa sa aking pisngi. Ang luhang yon ay hindi tanda ng pagsuko. Iyon ay sumpa at pangako ng isang inang inalisan ng karapatang protektahan ang kanyang kaisa-isang anak. Napansin ni Doña Carmen ang mabilis na pagbabago ng mga numero sa makina. Lumapit siya sa aking ulunan at tinitigan ang aking mukha. Nakita niya ang aking luha. Ngunit sa halip na makonsensya, kinuha niya ang makapal na unan sa aking tabi. Bakit pa natin hihintayin ang lason na tapusin ang trabaho? Malamig at nakapangingilabot niyang wika. Ang mga matay nagniningning sa labis na kasakiman. Patapusin na natin ito para makuha na natin ang pera niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang unan patungo sa aking mukha. Naramdaman ko ang pagdampi ng malambot na tela sa aking ilong na sinundan ng mariin niyang pagdiin na unti-unting pumigil sa aking paghinga. Nagsimulang magdilim ang aking paligid habang ang hangin ay tuluyang ninakaw mula sa aking mga baga. Nagsimulang magdilim ang aking paligid. Ang bigat ng unan na nakadiin sa aking mukha ay tila naging isang malaking bato na unti-unting pumipisa sa aking huling hininga. Ang kawalan ng hangin ay parang mga kuko na bumabaon sa aking lalamunan. Unti-unting ninanakaw ang aking buhay. Pilit kong inalala ang mukha ni Maya, ang kanyang matamis na tawa na parang musika sa aking pandinig, ang kanyang maliliit na kamay na laging nakakapit sa aking mga daliri. Mamamatay ba ako nang hindi man lang nakaganti? Tatapusin ba ng isang matandang sakim ang buhay na pinaghirapan kong itayo mula sa wala? Isang malakas na pagtulak sa pintuan ang bumasag sa malamig na katahimikan ng silid. Ang mabilis na pagpasok ng mga hakbang ay sinundan ng isang pamilyar at matapang na boses na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Anong ginagawa mo sa pasyente ko, Tita Carmen? Mabilis na umurong ang bigat mula sa aking mukha. Nakapasok muli ang malamig at preskong hangin sa aking mga baga. Si Doktora Helena. Ang aking matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang doktor ng pamilya. Narinig ko ang halatang panginginig sa boses ng aking biyenan habang nagdadahilan na inaayos lamang daw niya ang aking unan upang mas maging komportable ang aking pagkakahiga. Ngunit hindi tanga si Helena. Sa kanyang mabilis na paglapit sa aking higaan, naramdaman ko ang paglapat ng kanyang maiinit na daliri sa aking pulso. May pagdududa sa kanyang mga kilos. Sa isang formal at di matatawarang tono, pinakiusapan niyang lumabas muna si Doña Carmen at ang kararating lang na si Anton upang makapagsagawa siya ng isang masusing medical procedure nang walang anumang abala. Walang nagawa ang mag-ina kundi ang lisanin ng silid. Iniiwan ang isang nakakabinging katahimikan sa pagitan namin ng aking kaibigan. Nang masiguro niyang nakasara na ang pinto ng tuluyan, naramdaman ko ang marahan at nanginginig na pagpisil ni Helena sa aking kamay. "Sofia!" Bulong niya. Ang tinig ay basag at puno ng pagpipigil ng iyak. "May hindi tama sa mga test results mo. Ang mga marka sa balat mo, ang kakaibang laki ng iyong mga pupila. Hindi ito ordinaryong stroke. Parang may pumipigil sa mga nerves mo pababa sa iyong buong katawan. Naririnig mo ba ako? Kung nasa loob ka pa ng katawan mo, parang awa mo na. Magbigay ka ng senyales." Senyales. Isang simpleng salita na nangangailangan ng himala upang maisakatuparan. Tinipon ko ang bawat hibla ng lakas sa aking pagkatao pababa sa aking mga mata. Naisip ko ang sampal na natamo ng aking anak kanina lamang, ang laso na ipinainom sa akin ng lalaking minahal at inahon ko sa hirap, ang pagnanakaw nila sa aking pinaghirapan para kay Maya, para sa aking sarili. Inuutusan ko ang aking mga mata na sumunod sa aking isipan. Gumalaw kayo, magising kayo. Sa isang napakabigat at mabagal na pagbaba ng aking talukap,
na parang nagbubuhat ng sako ng semento. Nagawa kong pumikit at muling dumilat. Isang kurap. Ang pinakamahalagang kurap sa buong buhay ko. Narinig ko ang mahinang paghikbi ni Helena. Isang mainit na tuwalya ang marahang dumampi sa aking pisngi. Maingat na pinupunasan ang natuyong luha na iniwan ko kanina sa gitna ng aking pighati. Ang pag-aarugang yon mula sa isang kaibigan ay isang napakalaking kabaligtaran sa malupit at magaspang na kamay ng aking biyenan. "Buhay ka, Sofia. Nandito ka." Umiiyak niyang wika. Ang bawat salita ay tila ulan na nagdilig sa aking tuyot na kaluluwa. Mabilis siyang kumuha ng isang papel at ballpen mula sa kanyang medikal na bag. "Babasahin ko ang alpabeto. Ikurap mo ang iyong mga mata ng isa kapag nabanggit ko ang tamang letra para sa salitang gusto mong sabihin. Naiintindihan mo ba?" Kumukurap ako bilang pagsang-ayon. Nagsimula siya. B, C, D. Habang patuloy kami sa pagbuo ng mga salita, napansin ng aking mga mata ang isang bahagyang sunog na piraso ng papel na nakausli mula sa basurahan malapit sa pintuan. May nakaimprenta ritong logo ng isang sikat na bangko sa Switzerland. Nag-isip ako ng mabilis. Anong ginagawa ng dokumentong yon sa kwarto ko kung wala naman akong account sa bangkong yon sa buong buhay ko? Ngunit wala akong oras para pag-isipan yon. Kailangan kong sabihin sa kanya ang pinakamahalagang katotohanan na mag-uugnay sa lahat ng kasamaang nangyayari. Binasa ni Helena ang mga letra ng may pagtitiyaga. N. Lason. Nanginginig na basa ni Helena sa nabuong salita. Nanlalaki ang mga mata sa matinding gulat at takot. Nilason kanila. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat at makapagplano ng susunod naming hakbang, isang matapang at mabilis na pagpihit sa busol ng pintuan ang nagpatigil sa pag-ikot ng aming mundo. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Anton. Ang kanyang malamig, madilim, at nagdududang mga mata ay dumiretso sa papel na hawak ni Helena na naglalaman ng mga isinulat na letra. Ang kanyang titig ay tila isang matalim na kutsilyong handang pumatay sino man ang humarang sa kanyang daan upang protektahan ang kanyang madilim na sikreto. Mabilis na kumilos ang mga kamay ni Helena. Bago pa man makalapit si Anton upang usisain ang kapirasong papel na naglalaman ng aking lihim, buong husay niyang binaliktad iyon at nagsimulang magsulat ng mga numero sa likod. Hinarap niya ang aking asawa ng may malamig at propesyonal na ekspresyon. Walang kakurap-kurap niyang ipinaliwanag na inililista lamang niya ang mga hindi pangkaraniwang pagtaas ng aking presyon na maaaring magdulot ng tuluyang paghinto ng aking puso anumang oras. Isang nakasusuklam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Anton nang marinig niya ang posibilidad ng aking kamatayan. Naniwala ang hangal sa kasinungalingan ng aking kaibigan. Tumalikod siya at lumabas na tila ba nabunutan ng tinik sa lalamunan. Panatag ang loob na malapit na akong mawala sa landas nila ng kanyang ina. Lumipas ang mga linggo na tila ba nakakulong ako sa isang madilim at walang hanggang lagusan. Sa mata ng aking asawa at biyenan, ang araw-araw na pagbisita ni Helena ay para lamang sa aking walang kwentang physical therapy na hindi na magbubunga. Ngunit sa likod ng nakasarang pinto, isang tahimik na himagsikan ang aming itinatayo. Sa tulong ni Helena, palihim naming naipuslit sa loob ng aking silid si Attorney Mendoza, ang aking pinagkakatiwalaang personal na abogado. Sa pamamagitan ng mabagal at nakapapagod na pagkurap ng aking mga mata, paisa-isang letra, binuo ko ang aking mga utos, ilipat ang lahat ng aking negosyo, ang mga nakatagong pondo, at ang mismong mansyong ito sa isang lihim na trust fund na nakapangalan sa kaisa-isa kong anak na si Maya. Wala akong ititira sa mga buwitreng nag-aabang sa aking pagkawala. Sa bawat pagkurap ko ay parang pinapanday ko ang isang matalim na espada
na siyang tatapos sa kasakiman ng pamilyang umubos sa aking pagkatao. Habang abala kami sa paglilipat ng mga dokumento, umaabot sa aking pandinig ang boses ni Anton mula sa kalapit na balkonahe. Masaya siyang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kinakasamang babae. Ipinagmamayabang ang planong pagbili ng isang mamahaling sports car gamit ang perang makukuha nila mula sa aking life insurance. Kumukulo ang aking dugo sa matinding pandidiri, ngunit ginamit ko ang galit na yon upang mag-isip ng mas malalim. Muli akong kumurap at nagbigay ng isang natatanging utos kay Helena. Ipinabilili ko ang isang malambot na teddy bear na may nakatagong voice recorder sa loob at ipinagbilin kong ibigay ito kay Maya. Iyon lamang ang tanging paraan upang mayakap ko ang aking anak sa gabi at maging mata at taing ako sa labas ng aking kulungan. Bago tuluyang iligpit ni Attorney Mendoza ang mga papeles, napansin ko ang isang kakaibang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Mayroon siyang isiningit na isang naninilaw at lumang dokumento. Tila isang lumang huling habilin mula sa yumaong ama ni Anton, ngunit mabilis niya itong itinago sa ilalim ng mga bagong kontrata. Ano ang inililihim ng aking abogado tungkol sa nakaraan ng aking asawa? Wala na akong oras upang usisain ang bagay na yon, sapagkat walang anumang babala na bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa habang nakatingin sa mga papeles na hawak ni Attorney Mendoza. Mabilis na humakbang ang matanda at walang pangingiming hinablot ang pinakaibabaw na dokumento mula sa kamay ng aking abogado. Tumigil ang pagtibok ng aking puso. Kung mababasa niya ang mga salitang naglalaman ng paglilipat ng aking yaman, guguho ang lahat ng aking pinaghirapan at tiyak na mapapahamak ang aking anak. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na ingay ng mabilis na pagpunit ng papel sa loob ng tahimik na silid. Wala ka nang makukuha sa amin, attorney. Huwag mo kaming gagawing gatasan dahil lang sa nakahigang bangkay na to. Malamig ang aking buong pagkatao habang pinapanood ang mga piraso ng papel na dahan-dahang nalalaglag sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. Ngunit sa likod ng aking mga matang hindi maipikit, isang matinding bugso ng relief ang dumaan sa aking isipan. Ang dokumentong pinunit ni Doña Carmen ay ang inihandang peking billing ng ospital na sadyang ginawa ni Attorney Mendoza para sa ganitong pagkakataon. Isang matalas na ngiti ang nanatili sa mukha ng aking abogado habang tinitingnan ang matandang babaeng akala mo'y Reyna kung umasta. Suot ang aking mamahaling alahas na ninakaw mula sa aking vault. Tinawag niya akong bangkay. Ang babaeng nagpakain sa kanya sa loob ng isang dekada, ngayon ay itinuturing na lamang na isang tumpok ng karneng walang silbi. Nang sumapit ang malalim na gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng aking silid, narinig ko ang mahinang pagpihit ng busol ng pinto. Pumasok ang aking maliit na anghel, si Maya. Yakap-yakap niya ang malambot na teddy bear na ibinigay ni Helena, ang laruang naglalaman ng aking huling pag-asa. Lumapit siya sa aking higaan, ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga karayom na tumutusok sa aking puso. Ikinuwento niya sa akin, sa pag-aakalang natutulog lang ako, nang mahimbing kung paano siya pinalo ng kanyang lola dahil lamang sa paghingi ng gatas at kung paano siya binaliwala ng kanyang sariling ama habang may kasamang ibang babae sa aming sala. Sa tindi ng pagnanais kong protektahan siya, isang himala ang nangyari. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang aking kanang hinliliit ay bahagyang gumalaw. Nagawa kong dampian ang maliit niyang kamay. Nakita ko ang pananabik sa mga mata ng aking anak. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Iniisip na nakikipaglaro ako sa kanya tulad ng dati. Bago siya umalis upang hindi mahuli ng kanyang lola, iniwan niya ang isang kumpisal ng kanyang pagmamahal. Isang kailan lang binuksang candy na may lasa ng strawberry. Ang paborito naming dalawa.
na maingat niyang inilagay sa tabi ng aking unan bilang alay. Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan ay agad na binura ng malupit na katotohanan. Kinaumagahan, natagpuan ni Doña Carmen si Maya sa loob ng aking silid. Walang awang hinablot ng matanda ang buhok ng aking anak at kinaladkad siya palabas ng pinto. Naririnig ko ang bawat pagsigaw at pagmamakaawa ni Maya hanggang sa dulo ng pasilyo. Sa pamamagitan ng maliit na recorder na nakatago sa teddy bear na naiwan sa sahig, narinig ko ang nakahihindik na deklarasyon ng aking biyenan. Huwag kang mag-alala, bata ka. Kapag tuluyan ng nalagutan ng hininga ang nanay mong bilyonaryang kulang sa pansin, ipapatapon kita sa ampunan sa malalayong lalawigan. Doon ka mabulok gaya ng nanay mo. Ang bawat salita ay tila laso na dumadaloy sa aking sistema, ngunit hindi na nito pinahihina ang aking loob. Sa halip, pinapatigas nito ang aking determinasyon. Hindi na ako ang Sofia na iyakin at mapagbigay. Ako na ang Sofia na handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Sa gitna ng aking pagngangalit, mabilis na pumasok si Helena sa aking silid. Hinihingal siya at maputla ang mukha. Ikinuwento niya ang pinakabagong katraydurang ginawa ni Anton. Ginamit ng aking asawa ang aking huwad na pirma upang kumuha ng isang dambuhalang utang mula sa mga mapanganib na loan shark sa labas ng lungsod. Isinangla niya ang aking kumpanya para sa isang sugal na alam niyang hindi niya mapapanalunan. Sofia, delikado na ang sitwasyon, bulong ni Helena habang tinitingnan ang monitor ng aking puso. Ang mga taong inutangan ni Anton ay kilalang hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. At ang masama pa, nakapangalan sa iyo ang lahat ng dokumento ng utang na yon. Naramdaman ko ang kakaibang kaba sa paligid. Ang mga boses sa labas ng aking silid ay hindi na lamang tawanan ni na Anton at Carmen. May mga mabibigat na hakbang ng mga lalaking hindi ko kilala at ang tunog ng pagbagsak ng mga kagamitan sa baba. Ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng pamilyang ito. Pumasok na ang mga halimaw mula sa labas. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Helena sa aking kamay. Ang kanyang panginginig ay nagsisilbing babala ng isang napipintong trahedya. Sa labas ng pintuan ng aking silid, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga lalaking hindi ko kilala ay tila mga hakbang ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit sa aming kinatatayuan. Sa gitna ng aking kawalang lakas, isang napakalinaw na plano ang nabuo sa aking isipan. Ikinurap ko ang aking mga mata ng 3 beses. Isang senyales na tanging kaming dalawa lamang ni Helena ang nakakaunawa. Hayaan mo silang pumasok sa bitag. Sina Anton at Doña Carmen na abala sa kanilang kasakiman ay hindi man lamang naisip ang panganib na kanilang ipinasok sa loob ng ating tahanan. Narinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa, puno ng pagmamayabang at kawalan ng pakialam, habang kinakausap ang mga lalaking nagngangalit ang boses. Sigurado ba kayong babayaran ng asawa ko ang utang na ito? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, magaspang, at puno ng banta. Siyempre, sagot ni Anton ng may kasamang pagtawa. Ang kumpanya niya ay isang mina ng ginto. Pumirma na siya sa lahat ng dokumento. Kapag hindi siya nakabayad, bahala na kayong kumuha ng kahit anong ari-arian dito. Isang matinding puot ang dumaloy sa aking buong pagkatao. Ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking kinabukasan, ay handa akong ibenta at ipagpalit sa isang sandaling kaligayahan at luho. Hindi ko na kailangang magalit. Ang galit ay pag-aaksaya lamang ng enerhiya. Ang kailangan ko ay ang pag-iingat. Ginamit ko ang bawat hibla ng aking konsentrasyon upang utusan si Helena sa pamamagitan ng aking mga mata na kunin ang recorder na naiwan ni Maya sa sahig. Sa tulong ng aking kaibigan, mabilis niyang naitala ang lahat ng mga salitang binitawan ni Anton. Ang kanyang kumpisalang,
Siya ang nag-utos ng utang, ang kanyang paggamit ng aking huwad na pirma, at ang kanyang kawalan ng pagsisisi. Habang nagaganap ang pagtatalo sa baba, unti-unti kong naramdaman ang pagbalik ng lakas sa aking kanang kamay. Hindi ito sapat para makabangon, ngunit sapat na upang maigalaw ko ang aking mga daliri. Inutusan ko si Helena na ilagay ang aking kamay sa ibabaw ng maliit na baton ng aking emergency alarm na nakatago sa ilalim ng aking unan. Isang bagay na hindi naisip ni na Anton na alisin. "Sofia, handa ka na ba?" Bulong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, puno ng pag-aalala. Ngunit makikita rin ang determinasyong makita ang katarungan. Ikinurap ko ang aking mga mata ng mabilis. Handa na ako. Sa isang mabilis na pagkilos, pinindot ni Helena ang button. Sa loob ng ilang segundo, ang katahimikan ng mansyon ay napalitan ng nakabibinging tunog ng alarma na direktang nakakonekta sa opisina ng aking abogado at sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Narinig ko ang biglang pagtakbo ni Anton patungo sa paitaas, ang boses ni Doña Carmen na sumisigaw ng mga sumpa sa gitna ng kanyang kalituhan. Alam kong sa loob ng ilang minuto, ang mga lalaking nagbabanta sa amin ay magsisimulang maghanap ng taong sisisihin. Pero hindi nila alam, sa bawat paglipas ng segundo, ang bitag na inihanda ko para sa kanila ay lalong humihigpit. Ang bawat salitang binitawan nila, ang bawat kasinungalingan ay naitala na. Ang buhay na akala nila ay kukunin nila mula sa akin ay magiging simula ng kanilang sariling pagkawasak. Bago pa man makapasok sa silid si Anton, mabilis na nagtago si Helena sa likod ng malaking aparador. Dala ang recorder at ang mga dokumentong ebidensya. Naiwan akong mag-isa sa higaan, nakapikit at naghihintay sa susunod na mangyayari. Ramdam ko ang pagbukas ng pinto ng malakas at marahas. Ang amoy ng alak at pawis ni Anton ay sumabog sa loob ng silid. "Sofia, anong ginawa mo?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng takot at galit. "Anong ginawa mo sa alarma?" Hindi ako sumagot. Nanatili akong tahimik. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas, ngunit tiyak. Ang laro ay nagsimula na, at sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng lahat ng baraha. Pagpasok ni Anton sa silid, halos magkadapa-dapa siya sa kanyang pagmamadali. Ang amoy ng mamahaling alak na hinaluan ng kanyang pawis ay punong-puno ng takot. Hinablot niya ang aking balikat at marahas na niyugyog ang aking katawan na parang isang basahan. "Sofia, ano na naman ang ginawa mo? Bakit tumutunog ang alarm? Sumagot ka." Nanatili akong walang kibo. Ang aking mga mata ay nakapako sa kisame. Inilalarawan ang isang mukha ng taong walang malay. Bagaman, sa loob ng aking dibdib ay nagbabaga ang apoy ng katarungan. Naramdaman ko ang kanyang mainit na hininga sa aking mukha habang sinusuri niya kung ako ba ay gising. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng isang duwag na lalaking kinakain ng sarili niyang mga pagkakamali. Sa labas, dinig ko ang kaguluhan. Ang mga lalaking inutangan niya ay nagsimula nang maging marahas sa ibaba. Narinig ko ang pagbagsak ng mamahaling plorera at ang pagsigaw ni Doña Carmen, "Anton, nasaan ang pera?" Ang mga taong ito gusto na tayong patayin. Bumitaw si Anton sa aking balikat at nagpalakad-lakad sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay hindi mapakali. "Kailangan nating umalis dito, Ma. Ngayon din." Sigaw niya, ngunit natigilan siya nang makita ang nakabukas na drawer ng mesa kung saan nakatago ang aking mga personal na dokumento. Doon ko napagtanto, ito na ang pagkakataon. Gamit ang natitirang lakas ng aking konsentrasyon, pilit kong iginalaw ang aking kanang daliri sa ilalim ng kumot. Sa bawat pagsasanay namin ni Helena, natutunan kong i-control ang muscle contraction sa aking kamay.
Dahan-dahan, itinulak ko ang maliit na gamit na inilagay ni Helena sa tabi ko. Isang matalim na light na ginagamit sa medisina. Pagkagalaw nito, tumama ang bakal sa sahig. Isang mahinang tunog ang lumikha ng anino sa pader. Napatingin si Anton sa sahig. Ano yon? Lumapit siya sa aking higaan. Habang nakayuko siya upang pulutin ang gamit, nakita niya ang aking mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, tiningnan ko siya ng direkta. Hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng nakakita ng lahat ng kanyang kadumihan. Ang titig ko ay puno ng labis na puot na nagpatigil sa kanya. Bakit? Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Pabulong niyang tanong. Ang kanyang mukha ay pumutla ng husto. Ikaw ba ang may pakana nito? Hindi siya nakapagpatuloy dahil biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga loan shark. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang bagay na nakatago sa loob ng kanyang jacket. Anton, nasaan ang pera? Sigaw ng lalaki. Nakita ng lalaki ang aking asawa na nakatayo sa tabi ng aking higaan. Tiningnan niya ako, ang asawang nakaratay na akala nila ay patay na. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. So, ito ang asawa mong bilyonarya? Mukhang hindi na kailangan ng pera. Ang buhay niya ay sapat na bayad para sa utang mo. Nilapitan ng lalaki ang aking higaan. Naramdaman ko ang lamig ng bakal na dumampi sa aking balat. Ang kamatayan ay nasa harapan ko na. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Kung ito ang huling hininga ko, sisiguraduhin kong sa harap ng kamatayan, makikita nila ang tunay na lakas ng isang babaeng kanilang tinapakan. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan sa loob ng aking silid, naramdaman ko ang magaspang at amoy tabakong palad ng lalaking naniningil ng utang ni Anton. Ang lamig ng bakal na nakadiin sa aking leeg ay tila isang paalala na ang buhay ko ay nakasabit na lamang sa isang manipis na hibla. Ngunit sa halip na makakita ako ng pagtatanggol mula sa aking asawa, ang nakita ko sa mga mata ni Anton ay ang pinakamasahol na uri ng karuwagan. Sige, kunin niyo na siya. Huwag niyo lang akong sasaktan. Pabulong na wika ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bilyonarya siya. Marami pa siyang ari-arian na maari ninyong makuha. Iwanan niyo lang ako. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila mas matalas pa sa patalim na nakasayad sa aking balat. Ito ang lalaking binuo ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking dangal. At ngayon ay ginagawa akong panangga sa sarili niyang mga pagkakamali. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na puot na unti-unting tumutunaw sa lason na nagpaparalisa sa aking pagkatao. Bago pa man makakilos ang lalaki, isang malakas at mahabang tunog ng sirena ng pulisya ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Ang pulang ilaw na nagmumula sa kanilang sasakyan ay humahampas sa mga bintana ng aking silid na lumilikha ng mga anino ng katarungan sa pader. Natigilan ang loan shark. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kaba. Hindi niya inaasahan na ang alarmang pinindot ni Helena ay magdadala ng mga awtoridad sa loob ng ilang minuto. Lintik! Anton, hindi pa tayo tapos. Sigaw ng lalaki bago mabilis na tumakbo patungo sa balkonahe at tumalon pababa sa hardin upang tumakas. Naiwan si Anton na nakatulala. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Pumasok si Doña Carmen sa silid, hinihingal, at ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging pabigat sa kanyang leeg. Anton, ano na ang gagawin natin? Nandyan na ang mga pulis. Kapag nakita nila ang kalagayan ng babaeng yan, malalagot tayo. Maghunos dili ka, ma. Sagot ni Anton habang mabilis na inaayos ang kanyang sarili. Sasabihin nating inatake siya ng mga magnanakaw at tayo ang nagligtas sa kanya. Tayo ang biktima rito.
At bukas sa gaganaping fiesta ng pamilya, kailangan nating makuha ang pirma ng doktor na patay na siya sa isip. Doon natin tatapusin ang lahat. Habang nag-uusap sila sa isang sulok, nakatutok ang aking pandinig sa bawat plano ng kanilang kasamaan. Ang tinatawag nilang pista ng mga buwitre ay gaganapin na bukas. Doon nila balak ipagdiwang ang kanilang tagumpay sa itaas ng aking kunwaring kamatayan. Doon nila balak ipakita sa buong mundo ang kanilang huwad na kalungkutan habang hawak ang aking yaman. Nang lisanin nila ang silid upang harapin ang mga pulis sa ibaba gamit ang kanilang mga kasinungalingan, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng isang biktima. Isang milagro ng galit at pagmamahal para kay Maya ang dumaloy sa aking mga ugat. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang aking kanang kamay na dati ay tila isang pirasong kahoy ay dahan-dahang sumunod sa aking utos. Naramdaman ko ang pagpisil ng aking mga daliri. Isang masidhing pagtibok ang naramdaman ko sa aking braso. Sa gitna ng kadiliman ng silid, nagawa kong itikom ang aking kamao ng mahigpit. Isang pangako na sa darating na pista, hindi ako ang ihahain sa hapagkainan. Sa bawat segundong lumilipas, ang amoy ng lason sa aking katawan ay napapalitan ng amoy ng nagbabagang determinasyon. Ang bawat sarswela ng kanilang pagpapanggap ay malapit nang matapos ang tangko. Dumating na ang gabi ng kapistahan, ang gabing tinawag nilang pagtatapos ng aking buhay. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng aking pagbangon mula sa mga abo. Sa ibaba ng mansyon, maririnig ang marangyang musika na humahalo sa halakhak ng mga taong ang tanging alam ay ang panlabas na anyo ng yaman at dangal. Ang amoy ng pinakamahal na alak at mga pagkaing inihanda gamit ang perang ninakaw sa aking mga kumpanya ay umaabot hanggang sa aking silid. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, tinulungan ako ni Helena na isuot ang isang pulang sutlang damit, ang damit na pinagawa ko para sa aming anibersaryo na hindi na nangyari. Ang bawat haplos ng tela sa aking balat ay tila isang baluti na nagbibigay sa akin ng lakas. Ang aking mga binti, bagaman nangangatog pa, ay nagawa ng pasanin ang bigat ng aking katawan. Tumingin ako sa salamin. Ang babaeng nakita ko ay wala ng bakas ng lason at pighati. Ang nakita ko ay isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Sofia, handa na ang lahat. Bulong ni Helena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Nasa kamay na ni Attorney Mendoza ang lahat ng ebidensya. Oras na. Sa malaking bulwagan, tumayo si Anton sa gitna ng entablado. May hawak na baso ng champagne at pilit na nagpapalabas ng luha sa harap ng mga panauhin. Ang asawa kong si Sofia, ang ilaw ng tahanan na nagbigay sa akin ng lahat, ay pumanaw na sa isip at diwa. Wika niya, ang boses ay puno ng huwad na pangungulila. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, tatanggapin ko ang tungkuling ipagpatuloy ang kanyang legasya. Ngumiti si Doña Carmen sa isang sulok. Suot ang aking pinakamahal na kwintas na brilyante, tila ba ipinagdiriwang na ang kanyang ganap na paghahari. Ngunit sa isang iglap namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang musika ay napalitan ng isang nakakabihinging katahimikan na sinundan ng isang tinig na nagmula sa mga dambuhalang speaker. Ang tinig ni Doña Carmen na malinaw na nagsasabing, "Patayin na natin ang pabigat na yan. Ipapatapon ko sa ampunan ng batang yan." Umalingaw-ngaw ang bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang mukha ni Anton ay naging kasing puti ng chalk sa ilalim ng biglang pagbukas ng isang spotlight sa itaas ng hagdanan. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo ako. Hindi bilang isang bangkay, kundi bilang isang buhay na katotohanan. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdanan. Ang tunog ng aking takong sa marmol ay tila bawat tibok ng orasan na nagpaparamdam sa kanila
natapos na ang kanilang oras. Nang makarating ako sa harap ni Anton, nakita ko ang kanyang panginginig. Ang baso sa kanyang kamay ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat na parang dugo ng kanyang natalong plano. Multo! Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang katawan ay tila nanigas sa kinatatayuan. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Anton. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking titig ay tila apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang kasinungalingan. Hindi ako multo, Ma. Wika ko. Ang aking boses ay malakas at matatag. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ako ang bangungot na binuo ninyo mula sa inyong sariling kasakiman. Ako ang babaeng inakala ninyong tapos na. Ngunit narito upang bawiin ang bawat sentimo, bawat hininga, at bawat dangal na sinubukan ninyong nakawin. Inabot ko sa kanya ang isang makapal na sobre. Bumati kayo sa bagong may-ari ng inyong buhay. Simula sa gabing ito, wala na kayong pangalan, wala na kayong yaman, at wala na kayong matataguan. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulisya ay naging background music ng kanilang pagbagsak. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang malakas na pagkalabog sa pintuan ang narinig. Ang mga loan shark na inutangan ni Anton ay nakapasok na rin sa bulwagan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa aking asawang wala ng proteksyon. Ganito na lang ba ang katapusan nila? O ito pa lamang ang simula ng isang paghihirap na hindi nila malilimutan? Ang bawat hininga sa loob ng malawak na bulwagang iyon ay tila naging lason para kay Anton at Doña Carmen. Sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw, nakita ng buong mundo ang kanilang tunay na anyo. Hindi bilang mga aristokratang may dangal, kundi bilang mga magnanakaw na nahuli sa akto. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na sumusugod sa kanilang pagkatao, dahan-dahang kinakain ang huling bakas ng kanilang kapalaluan. Lumapit si Attorney Mendoza. Bitbit ang mga dokumentong kanina lamang ay pinagtataguan ni na Anton. Sa harap ng mga awtoridad at ng mga saksi rito, simula ng abogado sa isang boses na kasing tibay ng bakal, ipinapahayag namin na ang lahat ng ari-arian, ang kumpanya, at maging ang mansyong ito ay wala na sa ilalim ng pangalan ni Anton o ni Doña Carmen. Ang lahat ay nailipat na sa isang irrevocable trust fund para kay Maya, sa ilalim ng pangangalaga ni Sofia. Hindi maaari! Sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay naging matinis at parang isang hayop na nasusukol. Sinubukan niyang hubarin ang aking kwintas upang itago ito sa loob ng kanyang damit, ngunit huli na. Akin ang mga ito. Ako ang nagpalaki sa pamilyang ito. Pinalaki mo ang pamilyang ito sa pamamagitan ng pagnanakaw sa buhay ko, Ma. Malamig kong sagot. Tumingin ako sa kanya, hindi na may galit, kundi may matinding pandidiri. Ang bawat brilyanteng suot mo ay binili ng aking puyat at pagtitiis habang ikaw ay abala sa panglalait sa aking pinagmulan. Si Anton naman ay lumuhod sa aking harapan, sinubukang hawakan ang laylayan ng aking pulang damit. Sofia, please, patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni Mama. Gagawin ko ang lahat, huwag mo lang akong ipakulong. Ang kanyang mga luha ay hindi na nakakaantig. Tila ba mga dumi lamang itong kumakalat sa aking paanan? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan kong inurong ang aking paa mula sa kanyang maruming haplos. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang pagpasok ng mga pulis. Ang malamig na tunog ng mga posas na isinuot sa mga kamay ni Anton ay tila isang matamis na himig ng katarungan. Kasabay nito, ang mga lalaking pinagkakautangan ni Anton ay lumapit din. Isa sa kanila ang lumapit sa akin, tila naghihintay kung babayaran ko ang utang ng aking asawa. Hindi ko utang iyon, wika ko sa lalaki habang nakatingin ng diretso sa kanya. Ang dokumentong pinirmahan ni Anton ay isang personal na pananagutan. Wala akong kinalaman sa kanyang mga sugal at luho. Kung gusto ninyong maningil,
Habulin ninyo siya sa loob ng rehas. Habang kinaladkad sila palabas ng mansyon, tila ba gumuho ang buong mundo ni na Anton. Ang marangyang fiesta ay naging isang eksena ng kahihiyan. Bago sila tuluyang mailabas, lumapit ako kay Doña Carmen. Kinuha ko ang isang barya, isang piso, mula sa aking bulsa at hinulog ko ito sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Iyan ang halaga ninyo sa akin, bulong ko. Ang halaga ng lahat ng panlalait na ibinigay mo sa akin dahil sa aking kahirapan. Ngayon, mararanasan mo kung paano mamuhay sa lugar na palagi mong kinamumuhian. Nabalot ng katahimikan ang bulwagan ng tuluyan silang mawala sa aking paningin. Ang mga panauhin ay dahan-dahang nagsialisan, dala ang pinakamalaking iskandalong narinig sa kasaysayan ng lungsod. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng mansyon. Ang mansyong dati ay aking kulungan. Ngunit ngayon ay simbolo na ng aking tagumpay. Naramdaman ko ang paghawak ni Helena sa aking balikat. Tapos na, Sofia. Malaya ka na. Huminga ako ng malalim. Ang unang malalim na hininga na hindi amoy lason o takot. Ang aking puso ay tumitibok ng maayos, puno ng kapayapaan. Ngunit bago ko tuluyang saruhan ng kabanatang ito, may isang mahalagang bagay pa akong kailangang gawin. Lumakad ako patungo sa garahe kung saan naghihintay ang sasakyang magdadala sa akin sa kaisa-isang dahilan kung bakit ako nanatiling buhay. 3 taon ang lumipas na tila ba isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng tadhana. Sa loob ng panahong iyon, ang bawat hapdi ng lason at bawat sugat ng pagtataksil ay dahan-dahang naghilom, hindi dahil sa nakalimutan ko ang nakaraan, kundi dahil mas pinili kong yakapin ang isang mas maliwanag na hinaharap. Nandito ako ngayon sa Paris, sa loob ng isang marangyang penthouse na abot tanaw ang ganda ng lungsod. Napakalayo na nito sa madilim at mabahong silid na naging kulungan ko noon. Ang amoy ng sariwang lavender at mahalimuyak na tsa ay pumapaitaas sa hangin, kasabay ng malambot na sikat ng araw na humahaplos sa aking muka. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang kaba sa bawat pagtibok ng aking puso. Mama, tingnan mo ang iginuhit ko. Ang boses na yon, ang musika ng aking buhay. Tumakbo patungo sa akin si Maya, na ngayon ay 10 taong gulang na at puno ng sigla. Ipinakita niya sa akin ang isang painting. 2 babae ang nandoon. Kapwa may suot na korona at nakatayo sa tuktok ng isang bundok ng mga bulaklak. Walang hari sa kanyang iginuhit. Walang lalaking kailangang magligtas sa amin. 2 reyna lamang na sapat na sa isa't isa. Pumasok si Helena sa aking silid. Bitbit ang isang pahayagan mula sa Maynila. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng lihim na tagumpay. May balita mula sa Pilipinas, Sofia. Wika niya habang inilalapag ang dyaryo sa mesa. Hindi ko na kailangang basahin ang buong artikulo para malaman ang kinahinatnan ng mga taong sumira sa akin. Sapat na ang makita ang isang maliit na larawan sa sulok. Si Doña Carmen, gusgusin at mukhang matandang pulubi sa mga kalsada ng Quiapo, nakikipag-agawa ng pagkain sa mga basurahan. At si Anton, na ayon sa balita, ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong, kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang mga pader na kasing lamig ng kanyang puso. Naramdaman ko ang isang bahagyang nangiti sa aking mga labi. Hindi itong ngiti ng paghihiganti, kundi ngiti ng ganap na paglaya. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang marating ang puntong hindi mo na sila kailangang isipin pa para maging masaya. Ang kanilang pangalan ay naging isang malabong alaala na lamang, isang anino na tuluyan ng nilamon ng liwanag. Hinaplos ko ang buhok ni Maya at hinalikan siya sa noo. Napakaganda ng drawing mo, anak. Gaya mo, napakaganda at napakatapang. Tumingin ako sa malawak na kalangitan. Nagtagumpay ako. Hindi dahil sa nakahanap ako ng bagong pag-ibig, kundi dahil nahanap ko ang aking sarili. Napatunayan ko na ang lakas ng isang babae
ay hindi nasusukat sa kung sino ang kanyang asawa, kundi sa kung paano niya itatayo ang kanyang sariling kaharian mula sa mga guho ng kanyang pagkatalo. Wala ng lason, wala ng pait. Ang tanging natitira ay ang matamis na lasa ng kalayaan at ang walang hanggang pag-asa para sa bukas. Sa wakas, ang huling luha ng reyna ay natuyo na at ang tanging dadaloy sa aking mga pisngi simula ngayon ay ang mga luha ng wagas na kaligayahan.